Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, itong GMA may binalita tungkol kay Bongbong Marcos na medyo masakit yung mga binalita tungkol kay Bongbong Marcos, yung mga intro nila, yung mga sinabihan pang diktador, plunder, brutalize, yan, itatalakay natin yan. Okay? Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Robin Padilla nagsalita na tungkol kay Bongbong Marcos. Okay? I-explain natin yan at mag-comment react tayo dito sa sinabi ni Robin Padilla. Okay? Pero bago ang lahat guys, bago natin itatalakay itong mga topic natin, mag-like muna sa video na ito. Okay? Para kakalat ito sa taong bayan, sa mga BBM supporters at sa friends and families natin. Okay? I-like muna ang video natin. 1, 2, 3, go! And then, subscribe na rin sa channel ko Donmar TV and hit the notification bell para ma-notify kayo lagi sa aking mga bagong balita. Okay? Punta tayo dito sa first nating topic na itong GMA binalita itong si Bongbong Marcos na grabe makabalita guys kay BBM. Okay? Ferdinand Marcos Jr., whose dictator, may word na dictator kaagad, dictator father and namesake plundered and brutalized the Philippines. Plundered at brutalized kaagad ng Pilipinas. Grabe. Has reached the end of a decade-long campaign to rehabilitate the family brand, the presidency. So ganyan magbalita ang GMA guys. Meron na kaagad yung mga word na diktador, brutalized, plundered. Hindi ba kayo makapagbalita na walang mga ganitong mga words, di ba? So, wala naman kayong proof na yan ang ginagawa dati ng ating Ferdinand Marcos na, di ba? So, bakit kailangan i-recall nyo pa sa tao every time magbalita kayo? Di ba? Kailangan bang siraan si BBM sa mga nangyari sa kanyang tatay noon? Di ba? Hindi na kailangan yan. He has defended his father's rule by citing the initial surge of economic growth and government spending under martial law, which he said was necessary to save the country from communist and Moro rebels. Tama nga naman. Ginawa ni Ferdinand Marcos ang martial law dahil marami ng mga Moro rebels at mga communist na hindi na kayang gampanan ng mga local government, kapulisan. Kaya military na ang pinatake over natin sa Pilipinas. Kaya nag-declare sila ng martial law. And it's not only Ferdinand Marcos who decided martial law. It is decided also by the Senate and sa Congress. Okay? So tama na mag-declare siya ng martial law. Bakit pina-emphasize niyo na may mali dyan sa martial law? Di ba? While he described his father as a political genius, Marcos has distanced himself from charges. Talagang political genius noon si Ferdinand Marcos, no? He is like Duterte na genius rin noon. Kaya lang siniraan siya noon. Itong GMA, talagang masasabi kong medyo bitter at insecure kayo. Mag-comment ako bilang isang ordinaryong Pilipino ha. Yun ang sa opinion ko, GMA, medyo bitter and insecure kayo dito sa balitang ito. Okay? So, to the world, he says, judge me not by my ancestors, but my actions. Vic Rodriguez, a close aide, said in a statement after Marcos claimed victory. Tama nga naman si Vic Rodriguez. You judge Bongbong Marcos not through what happened sa iyahang tatay noon, Ferdinand Marcos. Kung hindi, i-judge natin si BBM sa ngayon, no, kung anong yung mga nagawa niya sa Pilipinas. Okay? So, wag nating i-judge dyan sa kasi may paninira kayo. Yung mga nangyari noon na paninira naman dinikit nyo sa pangalan ni BBM ngayon. Hindi makatanggap, natalo sila. Diba? So, Marcos Jr. will succeed Rodrigo Duterte in the top job on Thursday after his landslide victory in last month's election.
alam niyo, tuloy-tuloy na ang pagbabago. From President Duterte's administration to President Bongbong Marcos administration, tuloy-tuloy na yan. Wala na makapagpigil dyan. Okay? So, libre kayong mag-comment, react sa balitang ito ng GMA. Kung tama lang ba ang kanilang style ng pagbabalita na every time magbabalita sila kay BBM, lalagyan talaga nilang anak ng diktador who plundered and brutalized the Philippines. Talagang lalagyan nila ng ganyan para ba siraan si BBM? No? Yung nakaraan, yung nakalipas na, wag nang ipaulit-ulit. Hindi naman yan totoo yung nangyari noon, di ba? Paninira yun, di ba? So, mag-comment kayo sa the way GMA delivers their news. Okay? Pag-uusapan natin itong binalita rin ng GMA, itong si Robin Padilla may sinabi kay BBM. Okay. So, ito yung sinabi ha. Senator-elect Robin Padilla on Tuesday said incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has now the chance to clean their family's name. The incoming senator made a remark when asked about his expectation under the Marcos presidency. Ito yung sinabi ni Robin Padilla. Alam ko, batid ko, na gagawin niya ang lahat. Naniniwala ako na gagawin niya lahat para sa bayan natin. Ito mga sinasabi ni Robin Padilla, tama ito. Kasi sa panahon ng kampanya, talagang masasabi ko na grabe ang sincerity ni President Bongbong Marcos na tulungan itong bansang Pilipinas. Ito pang sinabi ni Ruben, siyempre, ilang dekada rin na dinugisan ang kanilang pangalan. Ito rin yung pagkakataon na kanyang linisin ang kanilang pangalan. Okay, meron akong mga nakitang video noon tungkol kay Robin Padilla na ipinagtanggol itong mga Marcoses. Okay, that was a decade ago. So, consistent naman si Robin na talagang humahanga ito sa mga Marcoses noon. Okay? So, tama si Robin na ito yung pagkakataon na si Bongbong Marcos ay linisin niya ang pangalan ng mga Marcoses. Kasi sirang-sira ang pangalan nila noon sa time ng martial law. Diba? Siniraan sila ng mga dilawan na merong mga libro nakalagay na puro paninira kay Ferdinand Marcos. So, lahat yun, para sa akin, masasabi kong puro yun paninira sa mga dilawan, yung mga textbook na nilalagay, kasi tayo, nagre-research naman tayo, di ba? So, alam natin kung ano talaga yung totoong mga nangyari. So, ang sa akin lang is, itong sinabi ni BBM ni Robin Padilla ay medyo tama, ngunit wala naman talagang dapat patunayan si BBM kasi noon hanggang ngayon talaga ang mga Marcoses malinis lang yan sila. Pero yung presidency ngayon ni BBM ay talagang masasabi kong sampal ito sa mukha ng mga dilawan. Kapag itong bansang Pilipinas ay magiging uunlad ito sa panunungkulan ni President Bongbong Marcos, talagang sampal ito sa mga dilawan. Dahil dekada na itong siniraan ng mga Marcoses. Ngunit noon, maganda ang takbo ng ating politiko, yung ating pamumuhay at ating ekonomiya sa panunungkulan ng kanyang tatay. Ngayon naman, sa panahon sa kanyang anak na si BBM, dapat maulit kung ano yung mga magagandang mga kabutihang nagawa ng kanyang tatay. Okay, tingnan natin. So, itong si Robin Padilla ay binabantayan ito ng mga supporters ni BBM dahil nga sa hindi masyado pinasalamatan itong si Bongbong Marcos sa pagkapanalo bilang number 1 sa Senado itong si Robin Padilla, mas pinasalamatan pa itong si Chris Aquino, di ba? At
ang sa akin naman, no, Robin Padilla, ito yung pagkakataon mo na patunayan nyo sa amin na magiging magaling ka rin sa Senado. Okay? Hindi kami magja-judge sa iyo according sa iyong latest issue tungkol kay BBM na hindi ka nagpapasalamat. Mas nagpapasalamat ka pa kay sabi mo, yung pagkapanalo mo, pagka number 1 mo sa Senado ay malaking naitulong si Chris Aquino, which is hindi kami naniniwala dyan, no? Kasi kung hindi dahil sa unity team, siguro hindi ka man number 1. Mananalo ka pero hindi ka magiging number 1. Pero yan ang paniniwala mo. Nangyari na yun, natapos na yun. Okay? So ang tanong dito ngayon, ano ang masasabi nyo sa sinabi ni Robin Padilla tungkol kay Bongbong Marcos? Maniniwala pa ba kayo kay Robin Padilla? At willing pa ba kayong kung mag-sorry itong si Robin Padilla, willing pa ba kayong patawarin itong mamang ito? Okay? May trust ba kayo kay Robin Padilla sa Senado na magiging magaling itong taong to? Okay? Libre kayong mag-comment, react sa issue na ito. Libre kayong mag-comment, mag-react sa mga sinabi ni Robin Padilla tungkol kay BBM. Okay? Guys, i-like nyo itong video na to. Okay? Like para kakalat ito sa taong bayan. And subscribe to my channel, Don Mar TV. Hit the notification bell para you will be updated sa mga balitang kagaya nito. Okay? Patuloy nating ipaglaban itong si President Bongbong Marcos, outgoing President Rodrigo Roa Duterte, at Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Ipaglaban natin itong tatlo. Mahalin natin ang Pilipinas and have a great day. See you in my next video.